July 22, 1979, Baghdad. Nagpatawag ng isang emergency conference para sa kanyang political party ang kakaupo pa lang na presidente ng Iraq na si Saddam Hussein. Dumalo ang matataas na opisyalis ng Ba'ath Party sa Al-Qud Hall kung saan nakatayo sa kanilang harap ang bagong presidente. Noong una ay tila walang kakaiba sa meeting na ito. Akala ng marami ay nandoon sila upang ipagdiwang ang pag-akyat ni Hussein sa kapangyarihan. Pero agad nilang napagtanto na mali ang kanilang akala. Sinimula ni Hussein ang meeting sa pagdeklara na may nadiskubre siyang kakaibang grupo sa loob ng kanilang political party. At ang grupo na ito ay nagbabalak laban sa gobyerno ng Iraq at upang patalsikin siya sa kanyang posisyon. Nagulat ang mga tao sa kanilang narinig, pero mas lumala pa ang sitwasyon nang ideklara ng bagong presidente na ang mga kalabang ito ay nasa loob ng conference room. May tinawag si Hussein sa pangalan at agad na tumayo ang isang mataas at payat na lalaki. Makikita na may mga pasasya sa mukha, may takot sa kanyang mga mata at may kaba sa kanyang mga kilos. Lumakad ang lalaki papunta sa harap at binigay ni Hussein sa kanya ang podium. Umupo ang presidente sa gilid at sinindihan ang kanyang malaking sigar. At doon ay inamin ng lalaki na parte siya ng grupong balak na kumalaban kay Hussein at handa siyang pangalanan ang kanyang mga kasamahan. Ngayon ay tahimik na ang buong conference room. Nagtitinginan na ang mga tao sa loob, pinagpapawisan at kinakabahan sa susunod na mangyayari habang dahan-dahang napupuno ang kwarto ng usok mula sa sigar ni Saddam Hussein. Pero bago natin ipagpatuloy ang nangyari sa araw na iyon, bumalik muna tayo ng ilang taon upang malaman ang totoong kwento sa likod ng nangyayari. At sagutin muna natin ang importanteng tanong, paano nga ba humantong sa ganito ang lahat? Si Saddam Hussein al-Mahdi al-Tikriti ay ipinanganak noong April 28, 1937 sa isang Arab family sa syudad ng Tikrit sa Iraq. Maagang namatay ang kanyang ama at pagkatapos ay iniwan naman siya ng kanyang ina na siyang nagdala sa kanya sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na si Kairala Talfa. Sa tulong ni Talfa, nakapasok sa isang nationalistic high school sa Baghdad si Hussein at pagkatapos ng secondary school ay nag-aral ng law sa isang law school sa Iraq. Pero hindi niya ito tinapos at umalis siya pagkatapos ng 3 taon noong 1957 upang sumali sa isang revolutionary Pan-Arab Party sa edad na 20 years old at iyon ay ang Arab Socialist Ba'ath Party. Upang malaman natin ang buong konteksto ng ating kwento, kailangan muna nating pag-usapan ang origins ng Ba'ath Party. Ang Ba'ath Party ay isang political party na itinayo ni Michael Aflaq, Salah al-Din al-Bitar at mga kasamahan nila noong April 7, 1947. Naniniwala ito sa Ba'athism, isang ideology na pinagsama-sama ang Arab nationalist, Pan-Arab, Arab socialist at anti-imperialist na ideals. Layunin ng Ba'athism na i-unify ang buong Arab world sa loob ng isang bansa at dito nagmula ang motto ng grupo na Unity, Freedom, Socialism. Noong 1953, nag-merge ang Arab Ba'ath Party at ang Arab Socialist Movement na pinamumunuan ni Akram al-Huwarani upang buuin ang Arab Socialist Ba'ath Party. Agad na nagtagumpay ang panibagong party nang maging pangalawang pinakamalaking political party ito sa Syrian Parliament noong 1954 elections. Noong 1963, nagkaroon ng malaking tagumpay ang Ba'ath Party nang magkaroon ito ng kontrol sa Syria at Iraq. Pero nagkaroon din ito ng mga problema. Sa Syria, ang party ang naging tangi at nag-iisang Syrian political party, pero nasira ito dahil sa mga maliliit na grupong may magkaibang paniniwala sa loob ng Ba'ath Party. Sa mga panahong din ito, dahan-dahang umakyat sa kapangyarihan si Saddam Hussein. Noong 1968, naging vice chairman si Saddam Hussein ng Revolutionary Command Council, ang posisyong naglagay sa kanya bilang second in command ng Iraq sa ilalim ng presidente na si Ahmed Hassan al-Bakr. Sa mga taong ito, nag-focus siya sa pagpapalakas ng Ba'ath Party at ang naging pangunahing boses sa oil problem ng Iraq. Noong 1976, habang dahan-dahang humihina si al-Bakr, naging general ng Iraqi Army si Saddam Hussein at ang naging strongman ng gobyerno.
Siya ang naging de facto president dahil sa sakit ng presidente. Siya ang nakita ng mga tao na siyang may tunay na hawak ng gobyerno ng Iraq. At noong 1979, tuluyan nang natupad ang matagal ng inaasam ni Saddam Hussein. Hindi na kinaya ni al-Bakr ang pamumuno sa isang bansa dahil sa kanyang kondisyon at walang ibang kandidato na papalit sa kanya kundi ang strongman vice president nito. Higit sa lahat, ang pagiging presidente ni Hussein sa Iraq ang susi sa kanyang pagkamit ng buong kontrol sa Ba'ath Party at sa layunin nitong i-unify ang lahat ng miyembro nito mula sa Iraq at Syria. Agad na nagpatawag ng meeting si al-Bakr sa lahat ng mahalaga at makapangyarihang miyembro ng Ba'ath Party upang i-anunsyo ang kanyang pag-step down mula sa posisyon at ang pagbibigay nito kay Saddam Hussein. Noong idineklara na ni al-Bakr ang kanyang desisyon, may mga miyembro na nagulat dito at hindi ito nagustuhan. At dito na tayo babalik sa Purge Day. Dahil ang pinakamalakas na oposisyon sa meeting na iyon ay isang mataas at payat na lalaki. Ang lalaking tinawag ni Saddam Hussein sa simula ng kwentong ito. At yun ay si Abdul Hussein Mashhadi. Si Abdul Hussein Mashhadi ay isang kilalang politician ng Iraq at Secretary ng Revolutionary Command Council, ang pinakamakapangyarihang governing council ng Iraq sa panahong iyon na gumagawa ng mga pangunahing desisyon ng pamahalaan. Isa rin siya sa mga malalapit na aide ni al-Bakr na ngayon ay gusto nang bumaba mula sa posisyon. Hindi ito nagustuhan ni Mashhadi, lalo na ang pagbigay ni al-Bakr sa kapangyarihan kay Hussein. Sa katunayan, sa naganap na meeting, sinubukan pang ang kumbinsihin ni Mashhadi si al-Bakr na huwag bumaba sa pwesto at magpahinga muna ng ilang linggo upang gumaling at ipagpatuloy ang pagiging presidente ng bansa. Hindi man nagpadala si al-Bakr, hindi ito kinalimutan ni Saddam Hussein at para sa kanya, lumitaw ang isang posibleng banta sa kanyang pamumuno. July 16, 1979, opisyal na bumaba si al-Bakr bilang presidente at pinuno ng Ba'ath Party at pumalit sa kanyang posisyon si Saddam Hussein. At ang pinakauna niyang ginawa ay ipadampot si Mashhadi gamit ang secret army ng Ba'ath Party na siya na ngayon ang may hawak. Sinakay ng mga armadong lalaki si Mashhadi sa isang sasakyan at dinala sa isang safe house kung saan pinarusahan ito sa kanyang pagkontra kay Hussein. Subalit, napagtanto ng bagong presidente, posible itong makasira sa kanyang imahe at mahihirapan siyang itago si Mashhadi ng matagal na panahon nang hindi hinahanap ng Ba'ath Party. Kaya naman, may naisip siyang napakasamang plano. Pagkatapos dumaan sa ilang araw na pagpapahirap, binantaan ni Hussein si Mashhadi na kung di siya aamin bilang isang traidor sa Ba'ath Party at sa Iraq, kahit hindi ito totoo, may mangyayaring masama sa kanyang asawa at anak. Kaya ngayon, bumalik na tayo sa July 22, 1979, ang Purge Day ni Saddam Hussein. Sa harap ng mga miyembro ng Ba'ath Party, napilitang sabihin ni Mashhadi na may masamang balak siyang patalsikin si Saddam Hussein sa kapangyarihan at handa niyang sabihin ang mga pangalan ng kanyang mga kasamahan na nasa loob din ng conference hall. Paisa-isang pinangalanan ni Hussein ang di umano'y mga kasabwat ni Mashhadi at sinabihan ng mga ito na lumabas mula sa conference hall. Bawat isa sa kanila ay sinamahan ng secret army ni Hussein. Sa bawat pagbanggit ni Hussein ng pangalan, marami rin ang kinakabahan at natatakot. At noong natapos na siya, umabot sa 68 na miyembro ng Ba'ath Party ang pinangalanan at pinalabas sila ni Hussein. Pilit na isinakay ng secret army ang mga members na ito sa isang sasakyan at dinala sa kulungan. Sa loob ng conference hall, nagdiwang ang mga miyembro na hindi nabanggit ni Hussein at wala silang magawa kundi pilit na palakpakan ang kanilang diktador at katakot-takot na pinuno. Mula sa 68 na naaresto, 22 sa kanila ang hinatulan ng parusang kamatayan. Pero hindi pa noon natapos ang malagim na Purge Day dahil hindi pa nakontento si Saddam Hussein sa pagpatay sa mga taong nakita niyang banta sa kanyang pamumuno. Dinala niya ang mga ito sa lugar kung saan doon daw umano nagbalak ang grupo na kalabanin si Hussein. At doon, pumili siya ng 22 members ng Ba'ath Party na siyang magsasagawa ng execution. Bawat isa ay ia-assign sa isang bibitayin. Ang mga piniling ito ay hindi executioners at karamihan sa kanila ay hindi pa nakahawak ng baril sa buong buhay nila. Sa katunayan,
Marami sa mga pinilit na executioners ay hindi agad natamaan ng kanilang target at kinailangan pa nilang magpaputok ng maraming beses upang magawa ang trabaho. Subalit, ang pinakamalagim sa lahat, ginawa ito ni Hussein sa harap ng publiko. Oo, ipinakita niya sa kanyang mga kasamahan kung ano ang mangyayari sa iyo kapag kinalaban mo ang presidente ng Iraq. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Saddam Hussein ang paghasik niya ng lagim sa buong Iraq. Lahat ng kumalaban o hindi sumang-ayon sa kanya ay binantaan niya o pinatay. Marami pang tortures na naganap at ilang pang Purge Days. Purge Day, isa sa pinaka-nakakatakot na political maneuvers hindi lang sa Iraq, kundi sa buong kasaysayan. Maliban sa pagpatay sa mga kaawa-awang mga biktima ng kasamaan ni Saddam Hussein, ang Purge Day ang naging hudyat ng malagim na pamumuno ng isa sa pinakamasamang diktador sa kasaysayan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.